May nagaganap na puksaan daw sa loob ng DDS cult. This time sa pagitan nina DDS lawyer Ferdinand Topacio at notorious political balimbing at arguably pinakamatandang clout chaser sa Pinas na si Rowena Balimbing Guanzon. Leni Robredo will run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's too late na. Pero in fairness, si Topacio ang nagdraw ng first blood at tuloy-tuloy ang banat dahil ini-expose niya si Guanzon na ayon sa kanya ay napakakapal ng mukha sa pagiging balimbing at asal trapo. Ano sinasabi nila natin kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte yung party list. Pagkatapos, magsisiksik dito. Ano siya? Wow naman. Kilala kasing kakamping si Guanzon noon at galit sa mga DDS pero dahil maambisyon ang Shibuling Gaga, nagpalipat-lipat ito ng kampo from kakamping movement to DDS kung saan na-discover niya ang ultimate budol technique. BBM, minus 3% na lang ang survey rating mo. Maging balahura at mag-asal basura kagaya ng pinagagawa niya nitong mga nakaraang buwan. Ang sinasabi ha? Ang sinasabi, hindi ako nabanggit ang pangalan. Pero hindi siya pinalampas ni Topacio. Sa mismong birthday party pa lang ni Digongyo sa Davao, pinuksa kaagad at inexpose niya si Guanzon bilang mata pobre at ambisyosa. Pero hindi pa doon nagtapos ang pagpuksa ni Topacio kay Guanzon. Nagpatuloy pa ito online at ayon sa kanya, binlock na raw siya ng Gaga na gagawin ng lahat para maging senador. Sabi pa ni Topacio sa X, hindi ako masagot ni Guanzon dahil totoo ang pag-alipusta at pang-uupasalan niya kay VP Sara. Dagdag pa niya, ang kapal din daw ng mukha ni Guanzon na umatake kay VP Pionatic Sara noong 2024 tapos ngayon biglang solid Duterte na raw. Ayon pa kay Topacio, nabudol din daw ni Guanzon ang SMNI na matagal nang kilala bilang kulto network dati kasi ay nilait-lait ng mapanglait at matapobreng si Guanzon, si Apollo Kibuloy at ang SMNI. May resibo pa nga ang mga pasabog ni Topacio. At ayon pa kay Topacio, ang daming trolls daw si Guanzon at sa kanyang huling banat, naglabas pa siya ng resibo na naglalaman di umano ng opinyon ni Tatay Digongyo niya tungkol kay Guanzon. Ayon sa alkalde, hindi lang dapat presidential candidates ang dapat gumawa nito kundi maging si Guanzon. Lahat kami at pati si Rowena, she must submit herself to physical and mental aptitude. Bakit kami lang? Buwis eh. Kasi kumilay ka, screw you. Samantala, tahimik lang si Guanzon sa mga pasabog laban sa kanya. Sa halip, nagpasalamat pa siya kay Boy Silly Robin Padilla sa pagtanggol sa kanya at tila nililigawan pa ang pamilya Duterte, gaya ni Kitty. To Kitty and the Duterte family for a very warm welcome sa amin dito sa Davao. Para siguro hindi siya masnub sa posibleng 2028 senatorial lineup ni Fiona. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao dire o sige sabok-sabok na ako. Unsa ang dilawan mo ka nga nung nadul-dul mo kang VP Sara karon? Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Wala. Pero ang $1 million question, pasado kaya siya sa pa-audition ni Fiona na tahasang nagsabing allergic na raw ito ngayon sa mga tradisyonal na politiko? Gusto na tatakbong senator, may mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, consider lang nila ako. So, mga ilan sila Vicky na lumaki, including Attorney Guanzon? 4 na. Sa mismong birthday party ni Digongyo, ipinagyabang pa ni Guanzon na politiko na siya mula pa noong nasa sinapupunan siya ng kanyang ina. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old ako ngayon. Politiko na ako. Good member man nanay ko, 33 years. Ipinagmalaki pa niya kung gaano siya ka-hardcore sa larangan ng politika. Kaya abangan na lang kung papasa ba siya sa elimination round ng pa-audition ni Pionatic o baka ma-eliminate din sa sarili niyang style ng pagbabalimbing.